Mukhang nag-init na naman ang dugo ni Bo Belga. Nagkaroon po sila ng verbal spot nung nakarang laban. Yung dalawang kalbo na coach na papaaway na rin. Kaya naman ipapatawag po ng commissioner ang tatlong involved sa insidente para linawin ang verbal spot na yon. At kung meron bang karampatang parusa, especially kay Bo Belga na lagi nasaasangkot sa ganito. Converge Management nagsalita na tungkol sa umano'y magpapaalam na si Alex Stockton dahil sa posibleng pag-angkin nila ng rights ni Mikey Williams. Pero pasensya na para sa TNT dahil hindi nila maiisahan ang Converge. 8 minutes ang natira sa ika-4 na quarter sa basket attempt ni Torres mula kay Anjo Karam. Pinituhan ng referee si Andre Caraco tapos itong bench ng Meralco nagre-react sa pagbato ng bola ni Belga. At habang papalayo ang ref, papalapit naman siya sa bench ng Meralco. Tapos ayun, si Coach Ninad kinumpronta na si Bo Belga. Tapos si Belga nagsisisigaw kay Coach Ninad habang ganun din si Coach Ninad. Lumalapit siya sa mga referees dahil gusto niya mapituhan din si Bo. Tapos ang daming umaawat at nagkagulo pang lalo nung si Coach Yeng abay pumapalaman sa usapan ng dalawa. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nakuna ng spin si Coach Luigi Trillo ng pahayag. Sabi niya, hindi naman daw ganun na tao si Coach Ninad. Ayaw daw niya makipag-away. Nagsilita lang siya nung time na gusto niya paalisin si Bo na malapit sa kanilang bench. At gusto niya na bumalik na raw kaagad si Bo sa Ross bench. Kilala naman daw si Coach Ninad na kalmadong tao at hindi mahilig makipag-away, hindi gaya ni Bo. Tsaka sinabi pa ni Coach Trillo na si Bo naman daw lumapit sa kanila. Sinagot naman niya ni Bo, paano? Nandun daw kasing referee malapit sa kanila. At si Coach Yang naman na biglang nakikisali, may tinuturo pa siya dun sa Meralco bench kaya inaawat na rin siya. Sabi ni Coach Yang, wala daw yun. Inaawat lang daw niya mga players niya. Parang mukha naman hindi siya umaawat. Mas lalo pang nagkagulo. Kaya naman, bilang ito ang pinakaunang verbal spot na nangyari ngayong Commissioner's Cup, nag-step up na si Kume para linawin ang issue at kung ano ang pinag-aawayan. Para wala na rin namang nagbigay ng reports na may profanity or ano. Basta ayon kay Kume, kakausapin raw niya ang lahat ng involved. Pagkatapos rin dito, madedetermine na kung may fine ba silang tatlo. Si Bo Belga naman din talagang mahilig manggulo Sa huli, natalo ang Ross at kumalma naman lahat. Nakita ko rin na parang nanumbalik ang lakas ng depensa ng Meralco dito. Kulang lang sila sa warm-up laban sa Phoenix. Tsaka ang Ross bumigay din sa offensive power nila. Actually, tabla lang ang dalawa kasi parehong walang import. At next week, darating ang mga imports nila. Anyway, dapat ba na may fine si Bo at si Coach Ninad? Converge Fiber Xers sinabi na hindi sila maiisahan ng TNT nang dahil lang kay Mikey Williams. Dahil sa katunayan, sinabi po ng Converge Management na hindi sila kakagat sa gusto nilang offer. Nireveal ng Converge Manager na ang unang proposal nila is third pick ng Converge. At pumayag naman daw, kalaunan biglang si Alex Stockton ang hinihingi nila. Which is dito na nag-alsa ang Converge. Nilinaw ng manager na hindi sila kakagat dahil si Stockton kahit kakabalik mula sa injury, vital piece pa rin nila hanggang ngayon. In fact, ang ganda nga ng chemistry nila with Jordan Heading. Akala siguro ng TNT papayag lang Converge sa mga ganyan, nagaling sa injury tapos itong player na gusto makakuha nila. Ang Converge hindi gaya ng iba independent team na bigay nila ng bigay, especially with Mikey Williams pa. Inamin naman ng Converge na naging desperado din sila kay Mikey. Subok na yan Dalawang titles nang binigay nito sa TNT. Pero nung si Stockton ang hiningi, hindi nagdalawang isip ang Converge na umatras. Tsaka naisip din ng manager na kung rights lang ay ibibigay tapos wala pang kontratang pinirmahan, abay baka sila na naman ang hindi sisiputin. Alam naman natin na sakit sa ulo ang binibigay ni Mikey sa kanila. Aware din ang Converge kung bakit hindi nag-sign si Mikey sa TNT. Dahil ang gusto pala ni Mikey, sila mismo ang magpuntang LA para ihatid ang kontrata. Dahil ganun daw na player si Mikey. Yun ang papa-special talaga when it comes to conversation sa kontrata. Willing naman daw magpunta ang Converge staff kay Mikey. Dahil gusto nilang kausapin to. Pero hindi lang sila sigurado kung talagang tutupad do sa usapan. At ayaw nilang makakuha ng TNT si Stockton habang sa kabilang banda ang Converge, hirap pang kausapin si Mikey. Hindi nga niya sinipot ang TNT, diba? Mabuti na lang at hindi tanga ang Converge para pumayag sa gusto ng TNT. Baka hindi nga sila naisahan dito. Pero ayon sa Converge, maghanap daw sila ng ibang paraan para makuha si Mikey Williams.